Tigilan mo na ako. Tama na. Ano ba? Mamaya niyan, madamay pa sa kalokohan mo pamilya mo eh. Magdurusa ka habang buhay. Magdurusa ka! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. May mga masasamang gawi tayong mahirap baguhin. Minsan pa nga, sumasama na lang ang loob ng mga mahal natin sa buhay. Pero di pa rin tayo nagtitino. Hanggang sa tila, nababatukan na lang tayo ng realidad kapag huli na ang lahat. At sa biro ng kapalaran, minsan, isang kahindik-hindik na karanasan pa ang gigising sa atin mula sa kahangalan. Sa episode natin ngayon, alamin natin kung anong karanasan ang bumago sa buhay ng isang wallet snatcher at sugarol na si Jerry. Ito ba ay ang taong hindi niya dapat biniktima? O ang masasahol na mga bagay na nagawa niya mismo sa kanyang pamilya? Madilim at mapait ang kwentong ito. Kaya't sana'y ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa pakikinig. Ako, si Wilmore Plupino, at ito ang kwentong Takip Silim. Naalat yata ako ngayong gabing to ah. Nakangati pa naman ako makapagtungits. Ay. Oh. Uy. Eto na. Magsisimula na ang swerte ko ngayong gabi. Bingo. Garantisadong yayamanin tong bebot na to. Lagot ka sa akin ngayon. Ito na. Oops. Di ba lang ako pinansin? Tiba-tiba ako nito. Ang kapal ng pitakang to. Magandang araw, Sir Wilmore. Binabati ko rin po ng magandang umaga, tanghali, hapon o gabi ang inyong mga tagapakinig saan mang dako ng mundo. Ako po si Jerry. Medyo matanda na po. Lumaki at nakatira ngayon sa lungsod ng Davao. Mag-isa na lang po akong namumuhay matapos mawala sa akin ang mahal kong mag-ina. Masakit man, pero alam ko namang nararapat sa akin ang pagdurusang ito. Kasalanan ko rin naman. Kasalanan ko kung bakit sila nawala. Kasalanan ko kung bakit nakapasok ng isang madilim na sumpa sa tahanan namin. 1997 po ito nangyari. Noong 24 anyos pa lang ako.
Ito yung mga panahon na kasama ko pa sa bahay ang live-in partner ko na si Ivy at ang aming 2 taong gulang na anak na si Samboy. Ito rin ang mga taon kung kailan isa pa akong magnanakaw ng mga pitaka at isa ring garapal na sugarol. Dito na ako. Buenas ako ngayon. Anong niluto, mamahal? Jerry, bakit ngayon ka lang? 11:00 na ng gabi, oh. Alam mo namang halos kabuanan ko na. Di na ako masyado makakilos dito sa bahay, okay? Tapos kailangan ko pang asikasuhin si Samboy. Yan ka na naman eh. Sasalubungin mo na naman ako ng dada. Eto nga, oh. Medyo sinuwerte ako ngayong araw. Ito, naka 2,000 mahigit ako. Ay naku, Jerry. Saan galing yan? Nandukot ka na naman ng pitaka? Nagsugal ka na naman? Ano ba naman? Magtino ka na nga. Baka mamaya niyan, madamay na kami ng anak mo dyan sa kalokohan mo eh. Ang hirap sa'yo, inuwian ka na nga ng malaking pera, nagbubunga nga ka pa. Kapag talaga ako napuno dyan sa kakaratrat ng bunganga mo, Ivy, ewan ko na lang. At may gana ka pa talaga magbanta ng ganyan? Ikaw na nga itong gago, ikaw pang may gana magalit. Diyos ko naman, Jerry. 2 taon na yung panganay natin at mga anak na ako. Umayos ka na nga. Eh kung ayaw mong kunin, eh diwag. Gago na akong gago. Basta hindi ko kayo pinapabayaan ni Samboy at ng magiging bunso natin. Oh, saan ka pupunta? Eh matutulog na. Ingay mo, buwisit ka. Sir Wilmore, 13 anyos pa lang ako ay gawain ko na talaga ang pandukot sa mga lansangan sa Davao. Madalas ako sa may labas ng Magsaysay Park, kahabaan ng Boulevard. Uyan ko rin, o di naman kaya sa bandang San Pedro Street. Pitaka ang madalas kong dinudukot noon kasi hindi pa naman uso ang mga cellphone. Pero minsan naman ay nangahablot din ng mga mamahaling shoulder bag o alahas. Namatay kasi ang tatay ko noong 12 anyos pa lang ako. Kaya napilitan akong mamuhay mag-isa. Napasama ako sa mga batang palaboy. Kaya natuto rin ako ng iba't ibang mga bisyo. Doon na rin ako nadikit ng husto sa labis na pagsusugal. Sa kasamaang palad, hindi ko na naalis ang mga kalokohang yon. Kahit noong nagkapamilya na ako. At ang kalokohan ko rin ito mismo ang naghatid sa akin at sa pamilya ko sa isang madilim na yugto. Umaga akong jackpot ngayong gabi Hindi siya mukhang yayamanin pero buk ng bulsa dahil sa pitaka. Sakto. Halos wala rin ibang tao rito. Ayun, tumaran ng jeep si ate. Ayun na. Ay! Ibalik mo yan, hayop ka! Wisit kang babae ka. Huwag ka na kasing umabol. Anak nang... Ibalik mo sa akin yung pitaka ko, si Raulo ka! Pambayad ko yan sa ospital para sa anak ko! Pinaghirapan namin yan ang asawa ko! Aray! Bitiwan mo damit ko at buho ko, oy! Mananabunod ka pa talaga, ha? Hoy! Pinaghirapan namin yan, tapos kukunin mo lang, hayop ka! Matapang ka, ha? Itong sa'yo. Aray! Ibalik mo yan! Ibalik mo sa akin yan! Manigas ka! Di ako mahabol, mga inutil!
Mabilis akong umiskapo gamit ang pinapasada kong sidecar, Sir Wilmore. May mga nagtangkang makihabol, pero nagawa ko rin silang mailigaw. Matapos makatakas, agad na akong dumiretso papunta sa bahay ng may-ari ng sidecar na pinapasada ko. Uminto nga lang muna ako sa may di kalayuan para tingnan ang nadukot kong itim na pitaka. Binuksan ko, tsaka tumambad sa akin ang larawan ng isang mag-ina. Yung bata ay nasa 4 anyos, habang yung nanay naman ay yung mismong nadukutan ko kanina. Isang babaeng siguro nasa 40 anyos. Binulat-lat ko pa ito para malaman kung magkano ang perang laman ng bulsang may zipper. Patingnan nga. Ano kayang laman itong pitaka na to? Aba! Jackpot! Ang laki pera nito. Bilangin ko nga. 30, 35, 30, 44, 48, 50, 52, 52,000. Anak nang, sino ba naman maglalagay ng 50,000 sa pitaka? Pero, yun siguro yung sinasabi niyang na-hospital yung anak niya. Bayad yata to eh. Bali na nga. Basta jackpot ako ngayong gabi eh. Parada ko na to. Baka magalit pa sa akin si Mang Lino. Magandang gabi po, Mang Lino. Oh, kumusta ang pamamasada mo ngayon? Ayos na ayos oh, Manong. Ito po yung boundary. Malinis ba to? Po, Baka galing sa nako tong pera mo ngayon ha. Madawit pa ako dyan sa kalokohan mo. Manong naman. Hindi po, malinis na malinis po yan. Kinita ko yan sa buong araw ng pamamasada. Talaga lang ha. Sige po, Manong. Mauna na ako, ha? Hanip. Tiba-tiba nga ako. Lagpas 50,000 din yung laman ng pitaka. Naks. Ang kaso, naipatalo ko ang kalahati ng nadukot ko doon sa babae. Kaya umuwi na rin ako, makalipas ang 2 oras. Sobrang sakit ng ulo ko noon. Doon sa bahaging nasabunutan ng babae ng nadukutan ko. Pagdating ko, nabutang kong inaasikaso ng hilot na si Aling Taring ang asawa ko. Andito na ako. Diyos ko naman, Jerry. Mabutit nakauwi ka na rin. 10:00 pasado na, oh. Oh, Aling Taring. Ba't nandito po kayo? Gabing-gabi na. Ano nga namang iwan ko tong asawa mo nang wala ka pa? Napapunta ako rito kasi pinatawag ako ng mga kapitbahay nyo. Nahihilo raw tong asawa mo. Maayos naman ang kalagayan niya pero hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang basta. Ay nako, pasensya na ho, Aling Taring ha. Ayaan nyo, dadagdagan ko ng konti yung bayad sa inyo. Alam mo, Jerry, panahon na para magbago ka. Iwan mo na yung pandurukot at pagsusugal mo. Masusundan nyo na si Samboy eh. Ituon mo na lang yung pansin mo sa pamamasada o maghanap ka ng maayos sa trabaho. Mamaya niyan, madamay pa sa kalokohan mong pamilya mo eh. Pati pa naman kayo mangingialam. Ito na nga lang ilibangan ko eh. Pagkakait mo pa. Totoo naman eh. Tingnan mo,
Malapit ng mga anak ng asawa mo. Pero kulang pa yung mga gamit ng bata. Tsaka, anong libangan ba? Yung pagsusugal mo? Pwede maging libanga kahit baluktot. Pero yung pandurukot, sus Mary Joseph Cherry, wala kang maganda makukuha dyan. Ay nako, Aling Taring. Ilang ulit ko nang pinagsasabihan yan. Ayaw namang makinig. Kita mo na. Naiipon na yung hinanakit sa kalooban ng asawa mo. Delikado yan para sa kanya ng pinagbubuntis niya, Jerry. Sinasabi ko sa'yo, ipapahamak ka niyang pinaggagawa mo. Ewan ko ba sa inyo? Diyan na nga kayo. Papahinga na ako. Sobrang sakit ng ulo ko ngayon tapos ganito pa. Buwisit. Tugin ko kayong dalawa eh. Sa totoo lang, Sir Wilmore, alam ko namang tama si Ivy. Alam kong tama ang mga pangaral sa akin ng mga tao sa paligid ko. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit hindi ko mabago-bago ang sarili ko. Sinusubukan ko at pinipilit ko naman. Pero wala talaga eh. Lumipas ang mga araw. Masakit pa rin ang ulo ko noon. Kahit 3 araw na akong nagpahinga sa pamamasada. Pumunta ako noon kina Mang Lino para kunin ang inaarkila kong sidecar. Tapo, Mang Lino, ako ito. Kukunin ko lang yung sidecar at nang makapasada na. Mang Lino! Tao po! Anak na! Anong problema nyo? Ba't kinanapak? Hayop ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba? Aray! 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 Ginagamit mo sa kalokohan ng motor ko. Tarantado ka talaga. Aray! Aray ko, Manong! Ano ba kasi? Aray! Ano ba? Talagang nakuha mo pa akong itulak? Talagang papalag ka pa, ha? Manong, ano ba kasi nangyari? Pabigla-bigla naman kayo eh. Kahapon, may pumunta mga pulis dito sa bahay ko. Hinahanap nila yung sidecar ko kasi ito raw yung ginamit na sasakyan ng isang mandurukot. Naku, Manong, baka naman nagkakamali lang sila. O baka pinagbibintangan lang tayo. Manahimik ka! Manong. Yung babaeng ninakawan mo namatay ng anak. Hindi niya nabayaran yung mga babayaran niya sa ospital at nabili yung mga kailangang gamot dahil sa kagaguhan mo, ulul. Po, hindi naman po. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakilala ka nung babae na pinakita ko sa kanya yung isang larawan na nandun ka. Pasalamat ka na lang talaga. Inatras niya yung kaso sa'yo. Inatras? Bakit daw po? Aba, mali ko. Pero kung ako yun, tinuluyan na kita at nang mabulo ka na sa kulungan. Hindi ka magtatanda kung ganito lang. Kung inurong po yung kaso wala na pong problema, di ba, Manong? Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan, ha? Pero, Manong... Lumayas ka na! Opo. Alis na po. Wala po akong magawa noon, kundi umalis na lang nang di na ilalabas ang sidecar. Naisip kong pumunta sa sugalan, pero napagpasyahan kong umuwi na lang nang sumakit na naman ng husto ang ulo ko. Bago pa nga po ako makarating ng bahay, halos mapahiga na ako sa daan dahil sa pagkahilo. Mabuti na lang at napilit ko pa ang sarili ko hanggang sa makauwi.
Kakainis. Ano ba to? Bakit ang sakit ng ulo ko? Jerry, ano nangyayari sa'yo? Akala ko ba mamamasada ka ngayon? Sobrang sakit na naman ng ulo ko, aray. Diyos ko, wala pa naman si Aling Tari ngayon para matignan at magamot ka. Bukas o sa susunod na araw para balik. Magpapahinga na muna ako. Dala mo ako ng gamot dito sa kwarto, ha? Sige, itutuloy ko lang din muna itong pagluluto para makakain ka na muna bago uminom ng gamot, ha? Bilisan mo! Buong araw akong nakahilata noon, Sir Wilmore. Sa sobrang sakit ng ulo, hindi ko talaga maibangon ang buong katawan ko. Nag-alala pa nga ng gusto si Ivy. Kasi nilalagnat rin ako at nangangatal. Pakiramdam ko nga, nagdideliryo na ako. Parang nakikita ko kasi ang itim na pitaka nung babae sa mesang katabi ng kama. Bagay na imposible. Dahil nga, itinapon ko na yon. Lumipas pa ang mga oras. Pansin ko na rin may mga tumubo sa balat ko. Kamukha ng bungang araw ang mga ito. Maliliit, pero sobrang dami. Meron sa dibdib, sa tiyan, sa mga braso, at sa mga hita. Sabi ni Ivy, meron din daw sa likod, pati sa mukha. Kinikilabutan ako noon, Sir Wilmore. Pinipigil ko lang ang kalooban ko. Kasi baka nga naman, pangkaraniwang karamdaman lang. Kinabukasan ng hapon, nakita ni Ivy na nakarating na pala si Aling Taring sa kanilang bahay. Agad naman siyang pinapunta ng asawa ko sa amin para matingnan ako. Ivy, ang lamig. Napakalamig. Mariusip Manang, ano na po ba nangyayari sa asawa ko? Halos 40 na yung lagnat, tapos padami pa ng padami yung mga pantal-pantal niya sa balat. Jerry, umamin ka. May nakaaway ka ba nitong nagdaang mga araw? Wala po, Manang. Wala. Sigurado ka? Opo. Wala po talaga, Aling Taring. O siya, kung yan ang gusto mong palabasin, wala na akong may tutulong. Pagpatuloy ka na lang sa pag-inom ng paracetamol at magbabaka sakaling kaawaan ka ng Panginoon. Manang? Manang, ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi niyo ho ba kayang gamutin si Jerry? Mukhang ayaw mo naman magpatulong eh. Huwag kang mag-alala. Mabait naman itong asawa mo. Hindi naman ako mahihirapan kung sakali mang kailangan ko silang kupkupin kapag natuluyan ka. Manang, ano po ba kasing nakita niyo sa nangyayari kay Jerry? Pasensya ka na, Ineng, pero hindi ko matutulungan ng taong ayaw sabihin ang ugat ng problema. Oo, posible naman. Pero nasa kanya pa rin yun. Manang naman eh. Wala naman po kasi talaga ako nakaaway. Pero bakit niyo po ba naitanong? Ano po bang kinalaman nun sa nangyayari sa akin? Malaki, Jerry! Malaki ang kinalaman nun. Siguro mamaya o bukas, malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Sige na, mauna na ako. Sa ngayon, umaasa ka muna sa paracetamol. Gulong-gulo kami ni Ivy noon, Sir Wilmore. Hindi ko maintindihan
ang tinutumbok ng hilot. Iniisip kong baka ang nagpapahanap sa akin na nadukutan ko ang pinapahiwatig ng matanda. Pero imposible namang malaman niya yon. At saka, isa pa, ano namang kinalaman ng babaeng nadukutan ko sa nangyaring ito sa akin, hindi ba? Lumabas si Ivy ng kwarto para pakainin ng hapunan ang panganay naming si Samboy. Sir Wilmore, nanlaki ang mga mata ko kasi kitang-kita kong may pitakang itim doon. Nanghihina at nanginginig ko yung inabot. Binuksan at tumambad ulit sa akin ang retrato ng mag-ina. Kasabay noon, umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang tinig ng isang babae. Hindi kita patatawarin. Sino yan? Sino nandyan? Magdurusa ka. Magdurusa ka habang buhay. Isinusumpa kita. Isinusumpa kita! Multo? Sino yan? Isinusumpa kita. Isinusumpa kita. Isinusumpa kita! Tigilan mo ako. Tigilan mo ako. Tama na! Tuluyan ako napasigaw dahil sa matinding kilabot. Naihagis ko rin ang pitaka sa may dingding. Bumagsak ito sa sahig. Ako naman, sumiksik sa may sulok ng kama. Walang paglagyan ang lalong panginginig dahil sa kilabot. Punyetang pitaka yan. Paano ka nakarating dito? Paano? Jerry, ano nangyayari? Ba't ka biglang sumigaw? At ba't ka nandiyan sa gilid ng kama? Kinakabahan na ako sa'yo eh. Yung pitaka, ilayo mo sa akin yung pitaka, Ivy. Itapo mo yan. Sunugin mo. Sa demonyo yung pitaka na yan. Ilayo mo yan sa akin. Pitaka? Anong pitaka ba? Yung nasa sahig. Ito na pahaba. Sige na. Itapo mo na. Jerry, ano ba? Natatakot na kami ni Samboy sa'yo eh. Ano bang pitaka kasi yung sinasabi mo? Yung sa akin ba na may salamin o yung sa'yo na luma? Wala namang pitaka rito sa sahig eh. Wala. Parang wala. Saan naman napunta yun? Yung ko lang ininagis eh. Imposible namang. Alam mo, Jerry, namalikmata ka lang siguro o baka nananaginip. Siguro magpahinga ka na ulit. Sige na, hindi pa tapos kumain tong bata, oh. Hahat na lang kita ng pagkain mamaya, ha? Ha? Paano magiging malikmata yun? Inawaan ko pa nga at naitapon. Sa wala talaga rito eh. Alam nga namang palitawin natin mula sa hangin yung pitakang sinasabi mo. Pero. Sige na, magpahinga ka na dyan, ha? Itutuloy ko lang yung pagpapakain kay Samboy. Lalong umikot ang utak ko sa nangyari, Sir Wilmore. Hindi ko na malaman kung totoo ba talaga yung nakita at hinagis ko. O kung namamalikmata lang ba ako. Kaya naman napasiksik na lang ako ulit sa sulok ng kama at nagtalukbong ng kumot. Nahihirapan akong makatulog dahil sa kirot ng katawan ko, sakit ng ulo, at sobrang panlalamig. Pero pinilit ko na lang ang sarili kong makaidlip. Umaasang sana, pagkagising ko ay balik na sa dati ang lahat. Subalit mas malalang hilakbot ang bumungad sa akin
nang gisingin ako ni Ivy. Jerry! Jerry! Jerry, gumising ka! Ano ba? Ba't ang dami nila? Jerry, gumising ka na! Ano ba? Ivy, anong problema? Di ako makagalaw. Yung mga pantal-pantal mo sa balat, ilalabasan ng mga langaw. Ang dami nila, ayaw tumigil. Ano ba to, Jerry? Ano ka mo? Paano? Sir Wilmore, pinilit kong tingnan ang katawan ko. Ramdam ko ang matinding pagkabog ng dibdib ko nang makitang totoo nga ang sinasabi ni Ivy. Napakaraming mga langaw na nagsisilabasan mula mismo sa katawan ko. Ang balat ko naman ay puno ng nana, dugo at kung ano pang katas. Hindi ko na rin maipaliwanag ang grabing pananakit ng mga kasu-kasuan ko. Ilang segundo pa, napasigaw na lang ako ng... Ano to? Ano to nasa tiyan ko? Alisin mo, Ivy! Alisin mo! Sa tiyan mo? Bakit? Anong meron? Lalabas na! Lalabas na! Aray! Diyos ko po! Diyos ko po! Ano yan? Daga! Ivy! Ivy! Hindi maproseso ng utak at kalooban ko ang nangyari, Sir Wilmore. Isang maliit na daga nga ang lumabas sa isang sugat na bumukas sa tiyan ko. Kasabay nitong bumulwak ang maraming dugo at konting buong laman. Iniisip ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Pero inaalala ko rin si Ivy na nawala ng malay. Ni hindi ko man lang kasi maibangon ang sariling katawan para maalalayan ang asawa kong buntis. Pinilit ko ng pinilit ang katawan ko. Ngunit sadyang dinaig na ako ng matinding pananakit ng katawan at kilabot. At ilang sandali pa, tuluyan na rin akong nawalan ng ulirat. Ivy! 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 Ay. Mabutit nagising ka na rin. Aling Tarik, si Ivy po, nasan? Pinatulog ko muna rin sa bakanting kwarto ninyo. Huwag mo siyang alalahanin. Maayos ang kalagayan nila ng yung anak sa kanyang sinapupunan. Yun nga lang. May problema ho ba? Napakalapit na niyang mga anak. Siguro bukas na. O baka nga ilang oras na lang. Tapos ngayon pa nangyari sa'yo yan. Manang... O ano? Alam mo na bang ibig ko ipahiwatig? Handa ka na bang magkwento sa akin? Manang ano ho kasi... Kinukulam ka, Jerry. Kailangan kong malaman kung sinong gumagawa niyan sa'yo. Sa totoo lang, ayokong tulungan ng isang masamang damong tulad mo. Pero, kailangan eh. Kailangan ka ng mag-iina mo. Sa palagay ko,
Yung nadukutan kong babae nung nakaraan ang gumawa sa akin ito, Aling Taring. Nasabunutan niya ho ako eh. Siguro doon siya nakakuha ng buho ko. Tapos tinuntun niya yung sidecar ni Mang Lino. Kasama niya yung mga pulis. Kaya siguro nalaman niya kung sino ako. Sinasabi ko na nga ba, nagkukunyari ka pa, halata naman sa laktaw ng bituka mo. Manang, tulungan niyo ho ako. Ayoko manatiling ganito. O siya. Susubukan ko pero hindi ako mangangako Di rin naman kasi ako sigurado kung kakayanin ko ang mangkukulam na yan. Eto. Inumin mo at ubusin mo tong tsaa. Makakatulog ka dyan. At sa pagtulog mo, maaaring makaharap mo ang kumukulam sa iyo. Anang naman? Seryoso ba kayo? Seryoso ako. At sasabihin ko rin sa iyong kailangan mo siyang kausapin. Pakiusap ka. Pag makaawa ka kung kinakailangan, humingi ka ng tawad. Kumbinsihin mo siyang itigil ng pangungulam niya sa iyo. Paano ho kung ayaw niya? Wala na akong magagawa, Jerry. Sinasabi ko sa iyo, mangangailangan ng matinding lakas ang pagkontra sa isang kulam. Pwede akong magkasakit ng malubha o mamatay. Siyempre, ayokong isugal ang sarili ko ng ganon para lang sa isang yawa na katulad mo. Manang. O ano? Gagawin mo? O hindi? Gagawin ko na po. Sir Wilmore, inunom ko nga ang tiyan na ibinigay sa akin ni Aling Taring. Humiga at huminga ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sariling balot ng kilabot at pagkabahala. Pinikit ko ang mga mata. Pinakiramdaman ang paligid. Ngunit wala akong ibang maramdaman maliban sa panlalamig. Nananatili lang akong ganon hanggang sa iminulat ko ulit ang mga mata. Wala akong ibang makita kundi purong kadiliman. Nakatayo ako sa gitna ng karimlan. Nasaan ako? Aling Taring, nandiyan po ba kayo? Manang? Ivy? May tao ba? Samboy, anak? Inaalala mo ang anak mo? Nagpapatawa ka ba? Sino yan? Sino nandyan? Magpakita ka sa akin. Sino ka? Huwag kang duwag! At talagang ako pa ang duwag? Ikaw nga itong bigla na lang nandukot at agad tumakbo eh. Tumakbo ka kasi takot kang mahuli. Takot ka sa mga tao. Takot ka sa akin, Jerry. Ikaw ba yung kumukulam sa akin? Sino ka ba kasi? Nagpalingalinga pa po ako sa paligid, Sir Wilmore. Hanggang sa may mapansin akong liwanag ng kandila sa unahan. Tiningnan ko pa yung maigi. Hanggang sa mapansing hawak pala ito ng babaeng dinukutan ko. Malabo ang kanyang imahen. Para lang siyang usok na lumulutang sa gitna ng kadilimang yon. Gayunpaman, malinaw kong nakikita ang nanlilisik niyang mga mata. Ramdam na ramdam ko ang matinding pangangalaitin niya sa akin. Hindi kita mapapatawad!
sisiguraduhin kong magdurusa ka habang buhay dahil sa'yo namatay ang anak ko. Dahil sa'yo hindi siya nagamot ng mga doktor. Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo! Patawad! Patawarin niyo po ako! Pangako! Hindi ko na po ulitin. Hindi na ako mandurukot. Magtitino na po ako. Patawad po! Patawad? Patawad ba kamo? Kaya ka lang humihingi ng tawad dahil takot ka. Wala kang pagsisisi, hayop ka! Wala! Hindi po siya ganoon. Maniwala po kayo sa akin. Nagsisisi na po ako. Patawarin niyo na po ako. Hinding-hindi kita patatawarin. Magdurusa ka. Magdurusa ka habang buhay. Hanggang sa mamatay ka. Tama na! Tigilan niyo na po ako. Tama na! Tama na! Tama na! Panaginip. Panaginip lang ba yan? Jerry. Manang, Aling Taring, ano gagawin ko? Ano na pong gagawin ko? Sinabi ko na sa'yo, kapag hindi mo siya nakumbinsing patawarin ka, wala na akong magagawa. Hindi. Oo nga pala. Mahigit 1 araw ka ring nakatulog. Nanganak na si Ivy kagabi. Talaga po? Nasaan na po ang mag-ina ko? Sandali at kukunin ko ang bata. Babae ang anak niyo, Jerry. Babae ang inyong bunso. Teka po. Sasama po ako, Manang. Kahit medyo nahihirapan, pinilit kong bumangon para lang makita ang anak ko. Nakapagtataka nga lang, kasi nabawasan ang kakaibang mga pantal-pantal sa balat ko. Maski nga yung sugat sa tiyan na nilabasan ng daga, langib na lang ang natira. Naisip kong siguro pinatawad na ako ng mangkukulam, Sir Wilmore. Oo, nung una ay takot lang talaga ako. Kaya ako humihingi ng tawad. Pero nang maramdaman ko ang galit niya dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, bilang magulang, siyempre magagalit din ako kapag napahamak sila dahil sa kalokohan ng ibang tao. Siguro nakita niyang nakaramdam nga ako ng matinding hiya at pagsisisi nang mapagtanto ang lahat. Nang makatayo, pinilit ko na ang sariling maglakad. Pinuntahan ko ang asawa ko sa kwarto ng panganay namin. Doon kasi siya ipinanganak ni Aling Taring at naroon din ang bagong silang naming sanggol ni Ivy. Uy, hinay-hinay lang. Natutulog yung mag-ina mo. Sige po, Manang. Hoy, Kuya Samboy. Kamaingay. Natutulog si baby, oh. Baka mamaya magising. Kuya ka na. Kaya dapat di ka masyado naglilikot. Oh, eto. Napakagandang bata naman talaga nito, oh. Akin na po, Manang. Hindi maaari ito. May problema ba, Jerry? Hindi ko anak yan. Joseph, ano bang problema mong tao ka? Ba't bigla mong hinagis tong anak mo?
mabuti na salo ko bago mahulog sa sahig. Jerry, ba't sumisigaw ka dyan? Hindi ko nakabatak yan! Sir Wilmore, hindi ko alam kung bakit mismo mukha ng babaeng mangkukulam ang nakita ko sa bata. Hindi ako pwede magkamali. Siya talaga yon. Sa kanya talagang mukha yon. Nanlilisik ang mga matang galit na galit sa akin. Bigla ko pang narinig sa utak ko ang nakaririndi niyang halakhak. Dali-dali akong bumalik sa kwarto naming mag-asawa. Hindi na nga po ako umabot sa kama. Nagsumiksik na lang ako sa isang sulok sa tabi ng aparador. Hindi kita titigilan. Magdurusa ka habang buhay. Magdurusa ka. Tigilan mo na ako. Tama na. Ano ba? Ano ka? Ang balat ko. Hindi. Muli pong dumami ang mga pantal-pantal sa balat ko. Nung oras na yon, napakalaki na nila. Kasing laki ng hinog na tagyawat bawat isa. At ilang segundo lang, isa-isa na rin silang nagputukan. At saka nilabasan na naman ako ng napakadaming langaw. Nagpalingalinga ako at napatingin ako sa mesa. Nag-ibayo ang hilakbot ko nang makita kong naroon na naman ang itim na pitaka. Nakakainis ka, pitaka ka. Kakapigong ka na. Tumanda ka sa akin. Pagpipira-pirasuin kita. Itong pagis sa'yo. Ginunting-gunting ko ang pitaka hanggang sa magkapira-piraso. Pagkatapos ay hinagis ko ang mga piraso nito sa kung saan-saan. Hindi ko na alintana kung magkalat man ito sa loob ng kwarto namin. Sinundan ko na tingin ang ilang piraso. Nagpalingalinga ako. Ngunit at nahintakutan ang makita ko ang mukha ng mangkukulam. Meron sa bintana, sa dingding, sa pinto, sa sahig. At kahit sa mga unan. Doon ay may pumasok na isang usok na korteng tao. Maliit ito. Siguro, lagpas-tuhod ko lang. Ngunit meron din itong mukha nung babaeng galit sa akin. Ano pa ba gusto mo? Nagsisisi na ako. Humingi na ako ng tawad sa'yo, di ba? Bakit pinapahirapan mo pa rin ako ng ganito? Pakiusap lang, tigilan mo na ako. Tama na. Hindi kita titigilan. Magdurusa ka habang buhay. Magdurusa ka! Ayaw mo talaga akong tigilan ng mantak sa akin. Babae ka! Etong sa'yo! Papatay kita! Jerry, itigil mo yan! Ano ba ginagawa mo kay Samboy? Papatay kita, babae ka! Makukulam ka! Wala akong pakialam! Jerry, ano ba? Aling Tarig, bakit yung sinampal? Nababaliw ka na pa! Bakit mo binubugbog yung anak mo? Samboy!
Ano nangyayari sa'yo? Samboy, sumagot ka! Samboy! Ilagay mo siya sa kama. Madali ka. Nanginginig kong inilagay ang anak ko sa kama. Wala na siyang malay noon at halata pang bali ang isang braso. Agad naman siyang inasikaso ni Aling Taring, pero mabilis ding sumuko ang hilot dahil hindi na raw niya kayang gamutin si Samboy. Napakatindi raw ng mga natamo nitong pinsala. Napakatindi ng nagawa ko. Kaya naman, nagtawag na ng mga kapitbahay ang matanda para madala ang bata sa ospital. Ako naman ay nagkulong sa kwarto. Natatakot harapin ang mga galit kong kapitbahay. Pinipilit baliwalain ang mangkukulam na nakikita ko at narinig ko pa rin. Gumulong ang mga oras. Wala na akong marinig na mga tao sa labas ng kwarto. Maski ang iyak ng bagong silang naming bata, wala na rin. Sumapit ang gabi at may kumatok na nga sa pinto. Sino yan? Sino yan sabi? Ako to. Ivy? Ivy, mahal ko. Ivy, bakit naglalakad ka na? Kailangan mo pa magpahinga. Tabi, papasok ako. Teka, para saan yung travel bag? Mag-i-empake ako ng mga gamit namin. Ivy naman, wala namang ganyanan. Saan kayo pupunta? Wala ka na dun. Ivy naman eh. Kaka magbiro ng ganyan. Huwag niyo naman akong iiwan o, Ivy. Punong-puno na ako sa'yo! Ewan ko ba kung bakit tinis pa kitang hayop ka? Dapat nga dati pa kami umalis eh. Dapat di ko na hinintay na masaktan mo pa si Samboy. Oo na, sige na. Malaki ang perang na ibibigay mo sa amin pero karamihan doon madumi. Mga galing sa nakaw. Ngayon ano? Napahamak ang anak natin dahil sa kagaguhan mo. Ivy, papaliwanag ako. Makinig ka sa akin, pakiusap. Hindi ko ginusto yung nangyari. Ivy naman oh. Aalis kami at hindi mo kami mapipigilan kami! Sir Wilmore, yun na yata ang pinakamadilim na sandali sa buhay ko. Iniwan niya po ako ni Ivy. Pati mga gamit ng mga anak namin, dinala niya. Naiwan ako nakalugmok sa madilim na kwarto. Nagnanaknak ang balat at napapaligiran ng napakadaming langaw. Ano ba itong ginawa ko? Pinilit ko na magbago pero hindi ko magawa. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Bakit ko sila pinahamak? Ano ba itong ginawa ko? Ano? Magdurusa ka habang buhay! Magdurusa ka! Hindi na po gumaling ang balat ko, Sir Wilmore.
Hindi na rin daw kasi ito kaya ni Manang Taring. Kasi nga, napakalakas ng mangkukulam. Delikado ang buhay niya kung ipipilit niya akong gamutin. Nagpatingin na rin ako sa ibang albularyo. Ang kaso, wala pa rin talagang resulta. Hanggang sa nakontento na lang ako sa itsura ng balat ko. Simula po noon, naging ilag na rin ang lahat ng mga nakakasalubong kong sino-sinong tao. Sinubukan ko ring hanapin at kausapin si Ivy. Pero hindi talaga niya ako hinaharap. Ni hindi niya pinapalapit sa akin ang mga anak ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na ikinasal na pala siya makalipas ang 5 taon. Kasal na hindi ko na ibigay sa kanya sa loob ng ilang taon naming pagsasama noon. Naging maayos din si Samboy at malusog na lumalaki ang bunso namin. Ako? Eto, namumuhay mag-isa sa luma at maalikabok na bahay. Noong una, pinapadalaw-dalaw ko si Aling Taring para suriin ang balat ko. Pero, wala raw po talaga eh. Hanggang sa namatay na nga si Manang, makalipas ang 7 taon. Dumedilensya na rin ako bilang barker, kargador, o naglilimos para lang mabuhay ang sarili. Ayos lang, kahit na maliit ang kinikita ko. Tutal, sarili ko lang naman ang bubuhayin ko. Ang totoo nga po niyan, nakikiram lang ako ng cellphone ngayon para ipadala itong kwento ko. Nandito ako ngayon sa isang suki kong karinteriya. Servidor dito ang may-ari ng cellphone. Dito ko rin kasi madalas mapakinggan ang mga kwento ninyo. Tapos, yung servidor mismo ang nagsabi sa akin na sumulat daw ako. Baka raw kasi marinig ng asawa ko at mga anak ko at masabi ko sa kanila ang mga gusto kong sabihin. Kaya naman, bago ko po tapusin ang liham kong ito, narito po ang mensahe ko para sa kanila. Kumusta, Ivy? Alam kong walang kapatawaran na mga ginawa ko sa iyo. Alam kong masama ang loob mo dahil hindi ako nakinig sa mga pangaral mo dati. At alam kong galit ka sa akin sa nagawa ko kay Samboy. Ang totoo nga niyan, nahihiya akong lumapit sa inyo. Lalo kapag nakikita ko kayo nagsisimba. Pero gusto ko lang sabihin, patawad sa lahat. Hindi ko nahihinging patawarin niyo ako. Ang akin lang, maiparating ko sa inyong pinagsisihan ko na yung mga nagawa ko. Tanggap ko na ang pagdurusang dinaranas ko pa rin magpahanggang ngayon. Masaya ako sa tuwing nakikita ko kayong masaya ng mga anak natin. Kahit pa may iba na kayong pamilya. Dalangin ko, sana magtuloy-tuloy ang kaligayahan ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Ivy, hanggang dito na lang. Nagmamahal, Jerry.